Okay, again, good afternoon to everybody and welcome to my fourth episode of my blog under the Secret of Cooking. So, itong topic natin ngayon ay napaka-importante kasi ito yung bago kayo magluto ay kinakailangan nyo muna na i-check o i-consider upang hindi kayo mawala doon sa tamang dapat nyo gawin para kayo magluto ng pagkain. At tinawag ko ito na 10 things you should know before cooking. Ano ba yung mga dapat na tandaan, 10 bagay bago kayo magluto? Ang number 1 is you have to know the type of meat and seafood that you are supposed to cook. Example, kung chicken, pork, adobo ang lulutuin mo, ay kailangan alam mo kung anong parte ng chicken ang lulutuin mo. At yun namang pork, alam mo rin parte ng pork ang lulutuin mo. Meaning to say, kung ang chicken na gagamitin mo sa chicken, pork, adobo is under breast or chicken breast, hindi mo siya po pwedeng lutuin ng sabay doon sa pork na nanggaling sa less tender na part ng pork. Because yung isa, yung pork ay pinakailangan mong, ang tawag po namin dyan ay mag-gelatinize o sa colloquial term natin sa Pilipino o sa Tagalog ay mapalambot. Kaya kung hindi mo ito isa sa alang-alang, ang chicken breast ay mawawalan po ng lasa kapag isinabay mo siyang lutuin sa pork. So, yan po ang unang-unang dapat yung malaman. Ano ang classification ng meat at saka ng seafood o kaya naman ng poultry. Pangalawa, kailangan niyo pong alam kung ano ang gagamitin yung cooking medium. Ang cooking medium ay ito po yung ginagamit natin upang ang ating nilulutong pagkain ay maluto natin sa pamamagitan ng cooking medium. Ang cooking medium po ay nahahati sa dalawang bagay. Una, kung kayo ay gagamit po ng hot air or hot oil or gagamit po kayo ng mainit na tubig o kaya naman ng steaming. Kaya kailangan alam niyo po yan bago kayo magluto. Pangatlo, kailangan niyo pong alam kung ano ang inyong aromatics. Ang aromatics po, ang normal na aromatics o yung pangkaraniwang aromatics, yun po yung tinatawag na onion and garlic. Ang onion and garlic ay may dalawa pong contribution. Una, ito ay nagko-contribute ng gas or gaseous property. At pangalawa, ito po ay nagbibigay po ng caramelized flavor. No? Ang tawag po namin dyan sa culinary ay yung Maillard. Okay. Pangapat pong i-consider bago kayo magluto ay ano po ang gagamitin yung stocks. Okay. Pangapat kong i-consider bago kayo magluto ay ano po ang gagamitin yung stocks? White stocks or brown stocks? Panglima, bago po kayo magluto, kailangan alam niyo po kung anong distinctive taste ang gusto niyong palabasin doon sa pinaka-abuhan ng lasa ng inyong pagkain pagkatapos po yung maluto ang inyong gustong lutuin. Ang pang-anim naman po ay ang ating tinatawag na spices and herb. May iba't ibang klase po ng spices and herb. Meron pong marami pong fresh at marami rin pong ground at marami rin pong powder. So kung ang gagamitin nyo ay fresh, siguraduhin nyo na ito ay gagamitin nyo po sa kahuli-hulihang parte ng inyong pagluluto. Ang tinatawag po namin yan, ang tawag po dahil ay
finishing technique. Kung nasa una naman, pwede nyo pong isabay sa sauteing, pwede nyo isabay sa tossing, pwede nyo isabay yan sa marination o kaya naman sa rubbing bago po kayo magluto. Or even kayo nagluluto na o gumagamit na kayo ng medium, in other words, meron na kayong mga tubig na ginagamit or stocks na ginagamit, pwede nyo na pong ilagay sila at pa-extract ng flavor. Pero kung hindi nyo po alam ang classifications bago kayo magluto, baka po hindi nyo matansya kung saan nyo po siya i-apply. Kaya, so umpisa pa lang, alam nyo na agad kung anong klase ang inyong spice. Pang-pito ay ang vegetables. Alam naman po natin ang vegetables may iba-ibang katuturan o may iba-ibang kaanyuhan. Katulad po ng vegetable na mayroong neutral flavor, katulad ng bell pepper, katulad po ng mga patatas. Okay. Yung mga ibang vegetables, katulad ng sitaw, yan, ay wala pong ikinukontribute po yan na lasa, kung hindi flavor lang siya at saka texture. And even, ang tawag po namin yan is mouthfeel. Okay? Yung meron pong tagat. No? Meron crispiness. So, if you classify it ahead of time at inalam niyo na kagad siya, pag po kayo ay magluluto nito, ay you will be aware na kung kailan siya nyo ilalagay o lalagyan ng init. Pwedeng nauna na siya, iwalay doon sa iba, at ibinoli siya ng separate, or pwede siyang kasama, pero ang timing niya, katulad po ng sinasabi ko nung first 3 episodes, na kailangan pong sabay-sabay sila ng doneness. Because, ulitin ko, ang doneness po, siya po yung magbibigay ng kanyang pinakamasarap na lasa ng kanyang part, ng kanyang vegetable. So, kung alam niyo po yung klase niya, maiwasan yung maging masi, o yung parang madaling ano ba lang yan, matunaw o wala na siyang mouthfeel, no? Kaya hindi na maganda. Pangalawa, nawala na rin yung kanyang natural flavor. So, isang bagay po ito sa i-consider natin sa 10 bagay bago kayo magluto. Ang pang-8 naman, ang 8 ay kailangan alam niyo po ang inyong carbo. Kung kayo po ay gagamit ng pasta, o gagamit po kayo ng rice, o gagamit po kayo ng potato as neutralizer. Pang-9, kailangan alam niyo po kung anong quality standards ang gusto niyo mangyari sa bawat main ingredient na inyong gagamitin sa inyong recipe. Sample po ng tinatawag natin quality standard. Gusto niyo po bang crispy ang inyong lechon? O crispy ang inyong crispy pata? Definitely, alam niyo po kagad kung ano po ang inyong gustong maging ng inyong produktong end product na inyong luto. Sa umpisa pa lang, dapat alam niyo na para pag nag-apply po kayo ng pagluluto o style ng pagluluto, ay tinututukan niyo na upang marating nyo yung inyong objective. Last but not the least, kailangan nyo pong malaman kung ano ang gagamitin yung mga chemical flavorings. Nasa likod ko po ang klase ng mga chemical flavorings tulad ng mustard, tomato paste, tomato ketchup, toyo, suka. Lahat po yan ay mga chemically flavored. And you have to understand na yung chemical flavorings, iba-iba po ang kanilang condition. Katulad po ng babanggitin ko na, sana hindi kayo yung Kikkoman soy sauce. Iba po ang kanyang properties compared to soy, ano ba mga soy sauce anak na? Light soy sauce. Mga light soy sauce, silver swan. Iba po ang kanyang composition at iba po ang kanyang magiging end product kapag po ito yung na-apply nyo ng init. In other words, kailangan kong alam nyo kung hanggang saan siya matatransform sa ibang lasa.
Normally, kapag po extended ang inyong pag-apply ng init, sa kahit na ano pong magkain, especially from chemical fragrance, nagbabago po siya sa bandang huli. Kaya po dapat alam niyo agad ang magiging end niya pag ni-apply niyo po siya o isinama sa mga ibang ingredients. Ito po yung 10 na bagay na dapat niyong isaalang-alang bago kayo magluto. At sana, bago kayo magluto, ay ito ang inyong magiging padrino o ito ang magiging guideline nyo bago pa magluto. At the same time, pagka nakaluto na kayo, tsaka pa lang po kayo magpapalasa. Yan po yung aking laging binabanggit sa Secret of Cooking. Hindi po kayo pwedeng naroon na kagad kayo magpalasa kung hindi dapat po nyo maintindihan na ang pagpapaluto po ay kinakailangan applyan ng tamang temperatura, tamang medium of heat, at tamang doneness ng bawat ingredients, ng lahat ng ingredients na ginagamit nyo sa inyong nilulutong pagkain. Again, this is Chef Ferdy, and sana sa mga susunod pong mga topics na aking i-handle at iba-vlog ay manood po kayo at sana po mag-subscribe po kayo dito sa aming vlog upang lahat ng bagay tungkol sa Secret of Cooking ay maibahagi ko sa inyo. Salamat at maraming magandang hapon sa inyong lahat.